Okay? At saka kapag lalabas po kayo ng bahay, magpabalot po kayo ng banal na dugo ng Panginoon. Okay? Magpa-cover tayo. At saka kinakailangan laging aware tayo sa consciousness natin sa Panginoon. Kahit alam mo na ang gagawin mo, o nagagawa mo na yan paulit-ulit, lagi natin i-commit sa Panginoon yung gagawin natin. Huwag natin sabihin na, ay, nagawa ko na yan, kaya-kaya ko na yan, madali lang yan, ginagawa ko na yan eh. Lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Okay? Kahit nga yung pagbabasa natin, sasabihin natin na, ay, madali lang yan magbasa. Pero kung hindi ka rin bibigyan ng Panginoon ng boses, ng lakas, hindi mo rin yan mababasa. Kaya sa akin, lahat ng ginagawa ko ay parang talagang nakadepende sa Panginoon. Okay, ngayon po, napakaganda po ng mensahe po natin. Okay. Hannah, the receiver and the giver of great gift. Okay. 1 Samuel chapter 1. There was a certain man from Ramathaim, a Supai from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tuhu, the son of Suk, an Ephraimite. He had two wives, one was called Hannah, and other is Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Ay, gumalaw. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portion to meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a trouble portion because he loved her. And the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more than 10 sons? When they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you look only on your servant misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life. And no razor will ever use on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, Because I asked to the Lord for him. I pray for the
child, and the Lord has granted me what I asked for. So now I give him to the Lord for his whole life. He will be given over to the Lord and worship the Lord there. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Si Ana po, katulad ng bawat isa sa atin, may malaki siyang problema. At prior to that, idagdag ko lang, bago mag-1 Samuel, may isa pang babae dyan na ginamit ng Panginoon na mula from rag to riches ay sumagana ang buhay na bago buhay niya. Dahil sa commitment niya sa Panginoon, dahil sa loyalty niya, yun ay si Ruth. Kaya bago niyo basahin yung Samuel, basahin niyo po yung Ruth. Kaagad sa unang chapter uli, isang babae na naman ang ginamit ng Panginoon mightily. Kaya napakahalaga ng role ng mga kababaihan sa church, sa pagtatransform ng ating bansa, ng ating pamilya. Kung ito ay may equip lang, matuturuan, at lalago at lalalim sa Panginoon. Si Ana po ay simpleng babae lang. Asawa siya ni Elkanah. Ang number one niya problema, siya ay barren. Hindi siya magkaanak. At kapag ikaw ay walang anak, para kang sinakluban ng langit. Para kang may sumpa. At sa kultura kasi ng mga Hudyo, kung wala namang anak, ay pinapahintulutan na mag-asawa uli. Kasi nga, hindi naman ay bibigay yung pangangailangan ng lalaki na magkaanak at wala naman magawa yung babae, pumapayag na lang siya na mag-asawa uli yung asawa niya sa kultura nila. Parang si Sarah, di ba? Naiinip na ni Sarah, sabi niya, eto na lang si Hagar, yung katulong natin, yung servant natin, sige, kayo na lang bahala, basta magkaanak. Kasi, naiinip na ni Sarah na magkaanak. Kasi napakahalaga sa kanila yun kasi baliwala yung kayamanan nila, yung ari-arian nila, kung wala man silang anak. Ito ay kaloob galing sa Panginoon. Kaya out of the place sa mga maling desisyon, diyan po nag-ugat kung bakit ang mga Hudyo at saka itong mga Muslim ay nagkakaroon ng laban-laban hanggang ngayon. Sa isang mali pong desisyon yun ni Sarah at saka ni Abraham na hindi sila naghintay, hindi sila naging patient, hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Sa desisyon nila yun, ang daming saling lahi ang naapektuhan. Okay? Kaya, walang nagawa si Hannah. Nag-asawa si Elkanah at si Penina. At si Penina ay nagkaanak ng 10. Babae at saka lalaki. At siyempre masakit kay Hannah yun. Idagdag pa natin na pinuprovoke siya, inaasar. Tinutot siya. Sinasabi palagi ni, pinuprovoke Sinasabi ni Penina, siguro marahil, baog. O tignan mo, ako ang dami kong anak, 10, babae at lalaki, ikaw wala man lang. Di ba masakit sa yun, humihiwa sa puso yun? Masakit yun, pinuprovoke siya araw-araw, year after year. Parang may balaraw na nakatusok sa puso ni Ana. Kasi inaasar siya At iisa lang yung tahanan nila. Doon sila nakatira lang. Napakasakit po yun. Just imagine. Wala ka namang anak. Inaasar ka pa, kinukutsa ka pa, pinoprovoke ka, iniinis ka pa. Kaya, nagkaroon ng trouble ang kanyang kaluluwa, ang kanyang emosyon. Lalo na nakikita nila yung mga papamilya, si Elkanah, tsaka yung mga anak, tsaka si Penina, kumakain, namamasyal, naglalaro, nagpipentuhan. Siya wala man lang makalo, mayakap na anak. Kasi nga, barren siya At marami pa pong mga barren dyan sa Bible na nagkaanak. Halimbawa po, si Sarah, yung nanay ni Samson. At ito nga si Hannah.
Kaya, yun ang number one na pakigalaw. Number one, Hannah had great problems. Kaya katulad natin, may mga kanya-kanya po tayong problema, may dinadala. Maaring sa pamilya, sa pananalapi, yung mga pangarap natin, hindi pa dumarating, ang tagal, parang baliktad sa nangyayari sa atin. Yung mga problema po tayo. At hindi lang yon, may mga taong sumusugat sa ating kalooban, sa ating puso. Nananakit. Maaring kasama ko sa trabaho, kasama ko sa loob ng bahay, kamag-anak mo, dati mong kaibigan, na ginagamit din ng Panginoon na tools para tayo lumalim at lumago. Okay. Masakit yun eh. Na nagdurugo ang puso ni Ana. Siyempre, kapag may ganun problema, naapektuhan yung emosyon mo, di ka makakain, laging tulalo, laging malalim ang iniisip. Eh sila nagagalak, nagsasaya, ikaw malungkot, depressed, discouraged. Paano mababago ang sitwasyon ko, ang buhay ko? At ganoon din sa kapanahunan po natin ngayon. Okay. Pero, doon sa ganong sitwasyon, may mga magandang katangian si Ana na nakita ko. Very patient siya. Wala tayong mabasa dito na pinatulan niya si Penina, inaway niya si Elkanah, inaway niya yung mga anak ni Penina. Very patient si Ana. Lahat ng mga masasakit na pang-aasar, pangungutya sa kanya, tinatanggap niya. Naniniwala ako as I meditate and study it, malalim sa salita ng Diyos si Hannah. Kasi kung ikaw ay ordinaryong tao lang, kapag ikaw ay kinukutya, inaasar, pinagtatawanan, araw-araw, for a long years, may istirap ang ating emosyon. At natural ang response natin ay gumanti, pumalap, makipag-away, makipagsabunutan. Di ba, minsan nga kahit sa Facebook lang o sa mga Twitter, nagsasagutan ng mga pangit na mga salita. Kaya, in my observation, si Ana ay malalim sa salita ng Panginoon. Very patient siya. Nananahimik lang siya. At ito po yung natutunan ko po para mabago ang ating sitwasyon. Pag tayo po ay nakakaramdam ng depression, ng discouragement, be prayerful. Maging mapanalangin. Nung ako po ay nakakaranas ng mga ganito pong mga anguish, when my soul is troubled, may pain, may kirot, hindi dahil sa pangkabuhayan namin o sa kaperahan, wala po kami mga problema diyan, maayos ang pamilya namin. But if something, my soul, my heart is very troubled, dun po ako lumalim sa prayer. Pagtapos ng family altar namin, natutulog na ako. At gigising ako ng alas 3 ng madaling araw. To be alone with God. Just to worship Him and just to pour out my soul, my emotion. Kaya, yun po ang pinakamagandang gawin natin. May matagal ka nang pinag-inaasam, hindi mo makuha, nadi-discourage tayo, yung expectation natin hindi nami-meet, nadi-disappoint tayo, nabobroken tayo. Ang pinakamagandang response ay magpakalalim sa panalangin. Be prayerful. Kaya dito nga ay, sa Friday po, ibabalik na po natin yung prayer meeting dito. 7:30, siguro mga alas 7 nandito kami kasi ang curfew naman ay alas 10 o alas 11.
10:00. Kailangan lumalim po tayo sa prayer. Kailangan lumalim ang relasyon natin sa Panginoon. Kailangan ang salita ng Diyos lumalim sa atin. Hindi pwedeng palaging ganun at ganun na rin tayo kasi ang dami na natin mga word of God na natatanggap. Parang isa kang buto. Kailangan kakitaan po tayo ng paglago. Okay? Isa lang ang nakapagpabago ng sitwasyon ni Ana, ang Diyos. Bunga ng kanyang masidhi, maalab, maapoy, malagablab na pananalangin. At naniniwala rin ako, may observation, bukod sa malalim sa salita ng Diyos si Ana, malalim ang relasyon niya sa Panginoon. Kasi hindi mo magagawa yan na may nararamdaman ka nga, may nangaasar ka pa, may sumusugat na sa puso mo, lalapit ka sa Panginoon. Kapag hindi pa mature yung tao ganyan, ang kaagad nasa isip niyan lumayo sa Diyos, magtampo, makipag-away, gumanti yung kanyang place. Kasi nasasaktan siya, inaasar siya, araw-araw, sinasabihan siya, kita mo, ito kung mga anak, at sasaya namin, ikaw, baog ka. Wala kang pakinabang, parang gano'n. Kung hindi malalim yan sa relasyon niya, si Ana sa Panginoon, pwedeng mag-isip yan, lalasunin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat. Habang natutulog ko kayo, buhusan ko kayo ng kung ano ba niya, sunugin ko ito. Ganun, marami pwedeng maglaro sa isip ni Ana. Kaya, naniniwala ako kung lalariman pa natin, matindi ang pag-ibig ni Ana sa Panginoon. Alam niya yung 10 Commandments. Kaya, ang pinaka-sekreto talaga na na-discover ko, una sa lahat, lumalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Yung sinasabing, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kasi kapag hindi malalim ang pag-ibig natin sa Diyos, mahirap nang sundin ang iba pa niyang iniuutos. Na mahalin ang iyong kapwa, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kaaway. Kung hindi po tayo malalim ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya kailangan ay lumalim tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Yun ang pinaka-number 1. Laliman natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi kung hindi talaga natural, hindi magtatagal niya si Ana at saka si Idagdag pa natin na pwede pa niyang awayin si Elkanah Araw-araw pwede niyang awayin niya. Sabi, tignan mo yung ginagawa niya, alispos na, mahadero niya, mga ganyan. Inaapi ako, wala ka man lang ginagawa. Pwede silang magulo ang bahay nila. Walang kapayapaan. Papatulan niya si Ana, si Penina, papatulan niya si Elkanah, papatulan niya yung mga anak niya, ni Penina. Magulo, walang kapayapaan. Kaya ang bigat ng damdamin ito ni Ana, basag ang puso nito sa Panginoon. Biruin mo, sa kabila lang yun, napapaglikuran niya pa yung asawa niya. Mahirap pong gawin ito kung hindi ito patay sa sarili si Ana. Kung hindi malalim ang pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya, it is my responsibility po na bawat isa sa atin ay turuan na lumalim sa pagmamahal sa Panginoon. Kasi kapag hindi lumalim ang pagmamahal natin sa Panginoon, yung mga iba pa niyang pinag-uutos, hindi na natin magagawa. Kasi pag hindi tayo malalim sa Panginoon, hindi natin kauuhawan yung kanyang salita. Hindi tayo magpapakalalim sa pananalangin. Hindi tayo magpapakalalim sa paglilingkod. Laging mabubuhay din yung ating flesh. Pag hindi tayo magmamahal sa Panginoon, madali tayong ma-offend, madali tayong masaktan. We are easily discouraged, we are easily give up. Kaya yan po ang pinakapundasyon na meron si Ana. Sa kabila ng may napakabigat niyang problema, dagan-dagan niya ang problema. Kasi iba na kapag emosyon ng kalaban mo, kapag sarili ko ng kalaban mo Talagang panghihinain tayo niyan. Talagang ilulumpo tayo niyan.
Kasi apektado niyan, mai-stress tayo, yung kaiisip natin. Tapos yung mga pangit na salita ni Pinena, laging laman ng isip mo yan, pati pagtulog mo. Tapos mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, syempre pinagtatawanan ka, usap-usapan ka ng bayan. O, tignan mo yan si Ana, walang anak. Pero may asawa ganun. Bili mo, naglalakad siya, ting umaga, uuwi. Pinagkikwentuhan, pinagkikismisan ng mga ano. Ang bigat po ng problema nito ni Ana. She has a great problems. Pero dahil malalim ang pagmamahal niya sa Panginoon, alam niya ang salita ng Panginoon, siya ay mapanalangin. Kaya, sa tuwing tayo po ay may mabigat na problema, when the world is falling apart from pieces to pieces, our dreams are shattered, nagkalat. Parang lahat ay baliktad sa inaasahan natin. Ang pinakamaganda po dyan ay lumalim tayo sa pananalangin. Yung intimacy natin sa Panginoon. Yung kalaliman natin. Na dinidisiplina natin ang ating sarili. Siyempre, kung sa akin, kung gusto kong mag-pray ng madaling araw para ipadama ang pag-ibig ko sa Panginoon, matutulog ako ng maaga. Kasi yung mga iba ko pa naman gagawin, wala naman siyang substance eh. Wala naman siyang pakinabang, wala naman siyang magiging bunga in the future. Kaya I discipline my body. Kailangan ko na matulog. Kailangan ko na magpahinga. Sapagkat yung lakas ko, doon ko gagamitin sa pakikipag-iig ko sa Panginoon. At dinagdag ko nga natin dyan na tuwing umaga, nagdo-door watch ako. And once a week, ay pumupunta ako rito mag-isa para manalangin. Iba po yung prayer ko kapag mag-isa. Maingay po ako mag-pray. At nung Huwebes nga, nakita ng mga kapatira kung paano ako mag-pray. Parang puputok itong mga ilaw. Na parang yung pain mo, yung hinagpis mo, yung kirot mo, yung sugat mo, talagang inilalabas mo sa Panginoon eh. Iniiyak mo. Ganun ang ginawa ni Ana. Nung prinubok na naman siya, ilan taon na siya pinuprovok? Si Ana pumunta sa templo, hindi na kumain, nagayuno. At humihibig siya. Umiiyak siya. Pumapalahaw siya. At yung mga hibig, mga iyak, mga palahaw, sinama-sama niya na yun, yung emosyon niya, yung kaluluwa niya, yung damdamin niya, yung bigat niya, yung stress niya, yung disappointment niya, sa trouble ng kaluluwa niya, yung grip niya, lahat talagang binigay niya sa Panginoon. At yun ang nakatouch sa puso ng Panginoon. Sinabihan pa nga siya ni Eli eh. Lasing yata ito, nakainom, sabi niya, get away your wine. Pero napaka-humble ni Ana. Sabi niya, lingkod ng Diyos. Hindi po ako umiinom ng alak o tumitingin. Binubuhos ko lang po yung aking damdamin, yung aking kaluluwa. May pinapanalangin po ako, may bigatin po ako. Bilhin mo, ang daming nakaka-open kay Ana. Si Elkanah, si Pinena, yung mga anak ni Pinena, idagdag pa itong si Eli. Kasi nakaka-open yun, yung sabihin kang, lasing ka, no? Ibig na tulungan siya, i-encourage siya, i-comfort siya, pinagsabihan pa siyang lasing o nakainom. Isa pong na-discover ko, ang puso ni Ana malambot, para siyang bulak. Ayun. Dapat ganito po lumambot ang puso natin. This is the only way we can change our situation. Kasi naniniwala ako, kung matigas ang puso ni Ana, puno ng galit, puno ng hinanakit,
puno ng paghihiganti, pagre-rebelde, hindi titinggin ng Panginoon ang prayer niya, ang request niya. Kaya ang puso ni Ana ay malinis katulad ng bulak. Malambot. Konting pisil mo lang, konting touch mo, sumusunod. Madaling sumuko sa Holy Spirit. Kontrolado siya. Dapat maging ganun po ang puso natin. At minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga tao, yung mga pangyayari para basagin tayo. God is using people, circumstances, to broken us from pieces to pieces. To mold us. Siya yung magpapalayok, tayo yung putik eh. He is the potter and we are the clay. Hinuhulma tayo, hinuhubog tayo ng Panginoon hanggang lumabas sa atin yung katangian natin na maging kamukha natin si Jesus. Sa akin po yung malalalim na revelation na kahit kanino hindi niyo po maririnig, doon ko nakukuha sa mahaba kong pakikipagnilig sa Panginoon. The Holy Spirit is teaching me. Yung tinuturo ko sa inyo, malalim po ito. Dapat ganito po ang puso natin. Ingatan natin na wala man lang galit, hinanakit, tampo, discouragement, paghihiganti. Of course, nakakaramdam po tayo niyan. Masakit yan, may kirot yan eh. Biri mo, behind your back, kaibigan mo siya, kasama mo sa bahay, kasama mo sa opisina. Hindi natin maiiwasan yan. Kahit saan, meron yan. Pero maging katulad po tayo ni Ana. Malinis ang puso. Yan ang tinitignan ng Panginoon. Halimbawa po kayo, tignan niyo po na puting-puti ang damit ko. Puting-puti. O kahit ganito lang, pero nakikita niyo marumi, may mga spot siya, madali niyong makita eh. At syempre, dahil may spot siya at saka marumi, hindi mo siya isusuot. Ganon din ang Panginoon. Ang gagamitin lang ng Panginoon sa malalim na prayer intercessor, yung mga babae at lalaki na malinis ang puso. Malambot, madali siyang i-touch, madali siyang pinagin. Na kapag may pinapagawa ang Panginoon, halimbawa sabi, nasaktan mo yan, pumunta ka, humingi ka ng sorry. Eh pag hindi ka basag dyan, syempre, masasaktan ka, magre-react, papalag yung flesh. Eh ako na nga yung nasaktan, tsaka hindi naman ako na nga na-agrabyado, tapos ako pa yung lalapit sa kanya, magpapakumbaba. Ibig sabihin, hindi pa basag ang puso natin doon. Hindi pa siya malambot. Pero kapag malambot po yan, malinis, dalisay, ang dali nang gamitin niya ng Panginoon. At yan po ang pinapipray ko rito sa church natin. Lord, mag-raise up ka ng mga intercessor, ng mga prayer pool, katulad ni Ana. Mga babae at lalaking basa ng puso, malambot, malinis. And we will change our community. We will change our situation. Kung naghahanap ka, Panginoon, ng mga babae at lalaki na gusto mong gamitin in the last days, nandito kami. We will respond. At ang Panginoon ay naghahanap. Okay? Tama yan yung sinasabi ng gobyerno, bantayan natin yung sarili natin, mag-face mask tayo, mag-face shield tayo, maghugas ng kamay, mag-alcohol. Pero ito sinasabi natin sa atin ng Panginoon. Pakilipa. Sige pa. Sige pa. Guard your heart. Kung pinapantayan natin yung hininga natin, yung kapitbahay natin na ayaw natin kapitan ng virus, mas lalo ngayon bantayan natin ang puso natin. Kaya sa amin, pinamemorable verse ko ito, yung guard your heart. Proverbs 4:23. Kabisaduhin niyo po yan. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart.
everything you do flows from your heart. Huwag pasukin niya ng anumang galit, ng hinanakit, ng sama ng loob, ng paghihiganti, ng discouragement, ng pagrereklamo. Wala siyang maitutulong. Kung makikipag-away si Hana kay Elkanah, kay Penina, kay Eli, hindi mababago ang sitwasyon. Mananatili siya o mamamatay na lang siya, baog pa rin siya. Kasi tanging ang Diyos lang ang makakabukas ng kanyang womb. Kaya kung ano man yung present situation natin na parang imposible na, sarado, ang layo na, baliktad sa inaasahan natin, yung mga hinihingi natin, yung dinidesire natin, parang imposible na naibigay ng Panginoon. Ito po yung pinakasikreto. The Holy Spirit is revealing us the very secret, the very heart of God. At nakuha ko to out of my intimacy sa Panginoon. Guard your heart. Bantayan mo, kapatid, ang puso mo. Alam ko po ang nararamdaman nyo kasi nararamdaman ko yan. Makirot, mahapdi, masakit. Pero dinadala tayo ng Panginoon sa kamatayan sa sarili. Kasi anumang reaksyon natin, magsalita o gumanti ng mga pangit, magsalita ng mga bagay na walang kabuluhan, wala siyang mababago, hindi maitutulong pa para mabago ang ating relasyon, para ang ating sitwasyon. Pero kahit gaano ang sitwasyon natin, parang imposible, ang Diyos ang makakapagbabago. At kapag malambot at malinis ang puso natin, anumang digmaan, mananalo ka. Kasi sasamahan ka ng Diyos, sasayo ang Diyos. Kaya, ang sabi niya, guard your heart. Above all else. Kung binabantayan mo yung cellphone mo, baka mawala o maiwan mo o hindi mo mabasa ang mga message. Kung naiwan mo man yung face shield mo o face mask mo, o yung susi ng bahay mo o yung pera mo, o ano mang pinakamahalaga sa iyo, binabantayan mo. Higit po sa lahat, bantayan mo ang puso mo. At paano nga natin mababantayan ang puso natin na mananatiling malinis, malambot, dalisay, madaling i-touch? Lalambot lang yan at magiging malinis kapag nag-i-spend tayo ng time sa presensya ng Panginoon at sa Word of God. Wala na pong iba. Ang puso natin parang simento. Konting mabasa mo lang, tumitigas yan. Ang puso natin, naturally, human speaking, kapag nasaktan ka, nasusugatan ka, you will react. Kaya pala si Jesus, kahit hinahataw, sinahampas, nakuha niyang mahalin lahat at mapatawad. Kasi ang lalim ng relasyon niya sa Panginoon eh. Kaya kita niyo po, ang daming kaguluhan sa maliit na bagay lang. Nag-aaway na. Kaya yun po ang babantayan natin. Yung puso natin. What you see. Kasi kung diyan nakukonsider yan sa puso eh. Parang si Eva, nakikita niya nga yung pinagbabawal. Hanggang sa na-conceive, na ipanganak na yung kasalanan, yung desire sa puso niya. Kaya siya na mismo ang lumapit dun sa pinagbabawal at kinain niya. Kaya bantayan natin ang mga pinapanood natin. Na huwag tayong maging addiction dyan. Na humaba ang oras natin at panahon dyan. Bantayan natin ang ating mga mata. Lalo na po sa internet. Grabe ang inihahasik na kaaway dyan, ng mga very demonic, mga napapanood, mga kalaswaan, mga hatred, mga ganyan. Puro pag-aaway. Kaya napakahalaga nga talaga yung pagpapamily altar eh.
Biruin mo kapag ang isang Kristiyano, puro ang kinakain ng isipan niya at nakikita ay puro mga balita lang dito, tapos hindi napipid ang kanyang espiritu, ang spiritual life. Wala siyang input ng salita ng Diyos, wala siyang prayer. Siyempre, magiging dry siya, magiging mahina siya, magiging weak. Panay flesh ang kumakain, walang spiritual life, walang word of God, walang meditation, walang prayer. Kaya sa amin nga, dinagdag ko sa mga anak ko na pamilya ko, yung memory verse, yung meditation, gustong-gusto naman nila. Bilhin mo, lilipas ang isang araw, hindi man lang natin na-meditate, hindi man lang natin naisip ang salita ng Panginoon. Kaya again, ito uli ay pagdidisiplina sa ating sarili. Kung gusto nating mabago ang ating sitwasyon, bantayan ang puso. At kung ano yung lumalabas sa mga bibig natin, galing sa puso yan. Out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Kaya malalaman mo nga ang isang tao kapag ano laman ang puso niya, lumalabas sa bibig. Kung discouraged na ba yan, puno ng galit, puno ng hinanakit, ilalabas niya yan. Kung baga sa sasakyan, may tambutso, doon niya ibubugay yan. Kaya nga, bantayan natin yung mga sarili natin na pagkahalubin mo lumalagi, mga toxic na tao, palaging negative, wala nang nakitang positive. Kasama sa pagbabantayan. Kung nakakaramdaman tayo ng galit o pagtatalo, sa amin nga, inaawat ko na kami, tama na, wala na tayo may baba na dyan, tas move on. Kasi lumalaki pa yan tapos si Satan, dadagdagan niya pa yan. Parang may sunog na, dinadagdagan pa ng gasolina, kaya naglalagab lang. Lumalaki ang damage. Sa ating mga naririnig, bantayan po natin. Kung gusto po nating mabago ang ating sitwasyon, katulad kay Ana, tanging ang Diyos na lang ang magbabago ng sitwasyon. Wala na siyang mahingian ng tulong. Tanging ang Diyos na lang. Ang desire lang naman ni Ana, magkaroon ng anak. May mga pangarap po ba tayo na matagal na nating nilolong sa Panginoon? Na hanggang ngayon parang hindi tayo nakakatanggap ng breakthrough? Simulan na po natin yung sarili natin na maging prayerful. Kaya nga ang church natin biruin niyo po, may gustong umupa rito sa room deck. Yung sa baba. Gusto kupahan. Hindi kami pumayag nili. Mababa po yung 10,000 dyan. Wala tayong pagod. Makakatulong tayo sa outreach. Magkakaroon tayo ng pondo para makabili ng sasakyan. Ang dami tayong magagawa. Pero sinanktipay natin para i-open itong church natin para sa pag mag-pray. Gawin po natin itong house of prayer. Diyan po ang susi kay Ate Jo. Kung may problema ka, may pasanin ka, walang ibang makakatulong sa iyo. Punta ka sa church, iiyak mo lahat. Kayang tanggapin ng Lord, sama ng loob, hinagpis, disappointment, ibigay mo lahat sa Diyos, tatanggapin niya yan, naunawaan ka niya. Ganyan ang ginawa ni Ana. Inaasar siya ni Penina, na-open siya kay Eli, di siya matulungan ni Elkanah. Ang binibigay lang ay yung double portion ng pagkain kasi mahal siya, kaya laki yung pagmamahal. Di mo ako mabigyan ng anak Tumakbo siya sa church. Doon siya nag-pray. Kaya yun ang magandang meron pa tayong Diyos Ama na mapagmahal na pwede nating lapitan. Kaya diyan ko po kayo dadali sa level na yan na kailangan ng bawat isa sa atin ay maging matutong maging prayerful. Maging matalino po tayo sa paggamit ng oras natin, lalo na nabubuhay tayo sa last days. Yung pinag-aaksayahan ba natin ng oras, pinagpupuyatan, mga pinupuntahang lugar, may kinalaman ba yan para mabago ang future mo? Para matupad mo ang pangarap mo? O didisiplinahin ko ang sarili ko
Iingatan ko ang sarili ko, ang puso ko. And then I will run to God and pour out my anguish, grief, and sorrow, my troubled mind, to cry out. At doon po ako tinuruan ng prayer ng Panginoon na katulad kay Ana. Dito ko kinukuha sa lalim. Pag mag-pray po ako, para akong babaeng manganganak. I tell you, maingay po ako. At saka nagwawarper. At saka iba kapag tinats ka na ng Holy Spirit eh. Kasi mahirap mag-manufacture yung iiyak ka lang. Hindi ka tatagal niyan. Kahit isang oras, hindi ka makakapag-produce ng isang oras umiiyak ka. Malibang itouch ka ng Holy Spirit. Malibang ang banal na Espiritu Santo, kalwalatian ng Panginoon ay bumalot sa iyo. Eh sa akin po, kapag talagang naramdaman ko na parang galing sa ilalim ng lupa yung palaho ko eh. Kasi tinouch ka na ng Holy Spirit eh. Kaya, araw-arawin niyo po yung pagpipray. Kasi kapag inaaraw-araw mo, yung nagbibigay ka ng time sa Panginoon, pinakikita mo, seryoso ka. At saka ang bilis mo nang makalapit sa Panginoon. Kita niyo po kanina rito, kakanta pa lang si Renz, o pagpunta pa lang rito, ramdam po na ang presence ng Panginoon. Pag dyan po tayo nabuhay, lagi tayong conscious sa presensya ng Diyos. Hindi yung conscious lang tayo sa pangangailangan natin. Kailangan mabuhay tayo ng lumalim sa espiritualidad. Lumalim tayo na lagi tayong conscious sa Diyos. Maibigay natin yung pangangailangan niya. Ang Diyos naghahanap ng pagmamahal sa atin. Nung makikita pa lang ng Diyos na pumapasok ka na sa kwarto mo at magpipray at sasambayin mo siya, tumang-tuma na ang Diyos, presensya mo pa lang. Kaya nga sa Genesis, pinakita na eh. Bumababa ito yung hapon ng Diyos para makipag-communion kay Eva at kay Adan eh. Eh wala na makipag-pray si Adan noon. Wala pa namang presidente noon, wala pa naman silang anak. Eh yung pangangailangan nila, nandiyan dyan, hindi pa sila dumarating, nilikha na ng Diyos. Eh ano lang ang gagawin ni Adan at ni Eva? Ipadama yung pag-ibig nila sa Diyos na kapag kinakausap sila, kakausapin nila ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, fellowship, communion, communication. Kaya yan po ang kailangan natin ibigay. At ang sistema ng mundong ito, kinakain yung oras natin. Busy tayo sa lahat ng bagay. Pagod tayo rito. And then pagdating sa Panginoon, wala na tayong time, pagod na tayo. Kailangan may system po tayong ginagawa. Kaya yung pagtuturo ko nga sa inyo ng Family Altar, napakahalaga niyan. At dapat maunawaan natin, lahat ng tinuturo dito galing sa pinakapuso ng Panginoon. Hindi tayo naglalaro rito. We are not playing. Totoo ang demonyo. Totoo ang kaaway. Nakukuha mo ba natin? Araw-araw pwedeng may makapasakit sa atin, maka-open sa atin. Kasama mo sa opisina, sa bahay, kapitbahay, kaibigan, kumari, kamag-anak, magulang, anak, kapatid, biyanan. Kapag hindi ganun ka-strong ang intimacy natin sa Panginoon, manghihina tayo. Amen? Kaya kung binabantayan po natin na hindi tayo mahawa ng virus, hindi ka lalabas ng bahay mo na walang face mask, walang face shield, di nag-alcohol. Higit sa lahat, bantayan natin ang puso natin. Na huwag siyang tumigas. Na huwag siyang marumihan na ang dumi na. Ang dumi na. Pag tinignan ng Panginoon yan, ang dumi na. Pero praise God, kayang linisin niya ng Panginoon by the blood of Jesus. Na walang condemnation. Ang hinahanap lang ng Panginoon, paglapit sa Kanya at pagpapakumbaba. Yun ang pinakasikreto ni Ana. At yung hiningi ni Ana, gusto rin ng Diyos. Nasabi ko pong malalim sa salita ng Diyos si Ana kasi nagplano siya eh. Alam ni Ana ang history ng Israel. Kung babasahin niyo po yung Judges, ang daming mga hukom dyan, nag-backslide ang Israel. Ang titigas ng ulo, bumalik sa kasalanan, bumalik sa pag-Diyos-Diyosan. Walang tunay na lingkod ng Diyos na may raise up.
Kaya yun ang hiningi niya. Sabi niya, kita niyo kung gaano ka-humble si Ana? Sabi niya, your maid servant, etong abang alipin niyo, humihingi po ako ng isang anak na lalaki. Kapag pinagkalooban niyo po ako, ibabalik ko sa inyo. Hindi ko siya patitikman ng alak, hindi ko siya pagugupitan. Ang tawag po dyan ay Nazarene. May 3 Nazarene sa Bible. Si Samuel, si John the Baptist, at saka si Samson. Hindi kailangan tumikim ng alak, hindi dapat magpagupit. Ibig sabihin, dinedicate, kinonsecrate, nakatalagang buhay para sa Panginoon. Nakipag-deal siya, nakipag-bargain siya sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Specific. Pag binigyan mo ako, ibabalik ko siya sa iyo. Kaya yun po ang maganda kapag prayerful tayo eh. Kasi, paano kung yung gusto natin ay gusto rin pala ng Panginoon? Kaya nga dito nalulula sa pangarap ko ng sasakyan natin, magkakaroon ng sasakyan eh. Eh kahit nga sila, parang sa walang parking lot, walang pera, ang ganyan. Hindi na yan ang tinitignan ko sitwasyon. Ang tinitignan ko, mayroong napakalaking Diyos. Kailangan ko, bantayan ko ang puso ko. Kung walang mahirap sa Panginoon. At saka hindi naman pansarili ang hinihingi ko para sa church. Meron bang mahirap sa Diyos? Eh kung eto ang building, sa kanya may 5 milyon na halaga nito, nabigyan tayo, how much more? Hindi ko sinusuko yung pangarap ko. Dahil sa mga sitwasyon o pangyayari. Ang mahalaga sa akin, binabantayan ko puso ko. Alam ko ang hinihingi ko, hindi para sa akin, para sa kaharian ng Diyos, for the expansion of kingdom. Kasi kung kikwentahin ko pa yan, kung titignan ko pa gumanda lahat ng sitwasyon, nasa na yung pananampalataya ko, wala na sa Diyos, nasa sa pangangailangan na, at saka nasa sitwasyon. Nakukuha po ba natin? Tsaka marami pa po akong pangarap. May pangarap pa po ako na dumami ang church natin, makapag-raise up ng mga worker. Ang istorya ko po, mag-i-end, magpupunta ako sa iba-ibang churches. Magtuturo, magpapalakas. Kaya I train myself harder. Huwag tayo mabuhay sa present situation. Kailangan we are driven by purpose and dreams. Kaya tuwing umaga, maagap tayo, masigla na bumabangon para gumalaw. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Hindi tayo katulad ng iba dyan na hindi alam ang direksyon, hindi alam kung ano yung gusto nila mangyari sa future. Para saan pa kung bakit tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon? Kaya, meron man tayong mga patay ng pangarap. Maaaring nakalimutan na natin. Imposible na. Walang mahirap sa Diyos. Kahit saradong sinapupunan, kayang buksan ng Diyos. Ang tinitignan niya lang yung ating puso. Mabuhay po tayo sa panalangin. Kaya ang sarap makakasama yung mga taong prayerful. Lalo na mga nag-aayuno. Ang sasarap nilang kasama. Pag magsalita yan, hindi nag-aaksaya ng mga pangungusap na walang kabuluhan. Pag magsalita yan, laging may direksyon, ilalapit ka sa Panginoon, mangarap ka, lumago ka. Ang sarap kausap yung mahal sa Panginoon. Kaya dapat pati yung mga sinasamahan natin, kinakausap natin, maging matalino tayo. Ang tao bang ito, dadalhin ako sa paglago ko? Paglapit ko sa Diyos? Pagtupad sa mga pangarap ko? O inilalayo ako nito? Kasi madaling makahawa yung impluensya ng tao eh. Eh kung hindi pa tayo ganun kalalim, katulad kay Ana, hindi pa talaga rooted sa salita ng Panginoon, eh baka si Ana nagpakamatay na to. Sa tindi ng problema niya, na pang-aasar sa kanya niya, baka sinaksak niya na to habang natutulog. Baka napunta to sa bilangguan. Eh kaso nga, lumalim si Ana eh. Kasi alam niya, lahat ng ito walang maitutulong. Meron pa akong Diyos na pwede kong lapitan. Kaya tayo, kailangan tayo humihingi. Bili niyo, paanyaya ng Panginoon. Humingi ka, ikaw ay bibigyan.
ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka, ikaw ay makakatanggap, makakahanap. Ganyan ang ginawa ni Ana eh. Eh kung si Ana hindi nang hingi, hindi siya bibigyan ng Panginoon. Di ba? Napakasimple. Sabi ng Panginoon, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Eh humingi si Ana ng anak. Kalooban pa ng Diyos, gustong-gusto pa ng Diyos, nagagawin ng propeta. Kaya binuksan ng Diyos yung womb ni Ana. Kaya kapag nabuhay po tayo sa isang pusong malinis, malambot, dalisay, anumang pong saradong pintuan, imposible na bubuksan ng Panginoon. Kahit napakahirap. Kaya sabi nga ng Panginoon is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Dalhin lang natin siya sa tuhod, sa iyak, sa palahaw. Yun na lang ang makakapagpabago ng sitwasyon natin. Kaya kailangan matuto tayo sa prayer, sa tuhod. Ang tawag ko po dyan ay lumpo. Lumpo ka sa harapan ng Diyos. Nakaluhod ka. Umiiyak. Pinagpipray yung mga mahal sa buhay natin, hindi pa ligtas. Mga kapatiran natin ang hihina, iba na ang priority. Ang daming dapat ipag-pray. Ang Israel ngayon, kailangan ipag-pray. Ang bansa natin, ang West China Sea, pinag-aagawan, ang presidente natin, ang daming dapat ipag-pray. Kaya bukas na itong church natin para sa prayer eh. Ang sarap dito ka mag-aaral, mag-uhodog ka, kasi sa bahay mo, daming distraction. Umaga pa lang yan, magsisigaw na yung nagtitinda ng ulam, mga pandesal, ang daming distraction. Dito, ang ganda oh. Dito natin dalhin lahat ng bigati, lahat ng nararamdaman natin. Kahit ayaw ng laman natin, kahit tinatamad tayo. Ang una natin digmain yung sarili natin. Eto na lang ang pinakasusi, eto na lang talaga eh. At yan ang hinihintay ng Diyos, nananabig siya. Kaya yung po ang pinagpipray ko, Lord, mag-raise up ka ng mga babae at lalaki na mga intercessor, mga prayer warrior. And then we will serve you. Kailangan ko, Lord, mapalibutan ako ng mga babae at lalaking intercessor, mga prayer warrior. Kaya tinuturuan nga ako ng Panginoon. Kasi madali na lang yung mga ibang bagay eh. Madali na lang. Pera, pangarap mo, madali na lang. Kapag naturuan tayo ng Panginoon na manalangin ng tama, maayos. Kasi siya naman na nagbibigay eh. Every good gift comes from above. Mahirap ba sa Diyos na buksan ng womb ni Ana? Mahirap ba yung pinapangarap natin? Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Amen? Kaya, i-manage po natin ang ating oras. Again, sabi ko nga sa mga kasama ko sa bahay, kailangan tayong teamwork dito, yung mga trabaho natin. Ako, minamadali ko po yung trabaho ko para marami akong time magpakalalim, mag-aral ng salita ng Panginoon at manalangin. Lalo ngayon, dinadagdagan ko yung prayer ko, umaga, hapon, at saka gabi. Ito na lang talaga ang pag-asa. Yung prayer. Mabuhay tayo sa tuhod sa prayer. At bakante po yung church natin. Mapalad tayo, may ganito tayong church na makakapag-pray. Punta po kayo rito. Manalangin po tayo. Iiyak natin, maging katulad tayo ni Ana. Nakukuha mo ba natin? Next. Thank God. Balikan natin to. Thank God for Pinena. Bakit sinama natin itong si Pinena? Bakit kailangan nating pasalamatan si Pinena? Yung mga taong nagiging dahilan para sumama ang loob natin, pasalamatan natin sila. Kasi yung pamaasal ni Pinena ang nagtulak kay Ana para manalangin. Yung problemang binibigay ni Pinena, araw-araw, ilang taon, ang nagtulak kay Ana para pumunta sa templo at mag-pray. Kaya dapat yung mga problema na dumarating sa atin, pasalamatan din natin yan. Yung mga tao, pangyayari, kakulangan.
Kasi ginagamit din ng Panginoon niya para lumago tayo, mahubog, lumabas yung ating potensyal. Kasi madaling mag-relax kapag wala tayong problema, wala kang dinadala. Everything is gonna be okay, everything is gonna be fine. Ang daling mag-relax, hindi tayo magpipray. Pero kapag magpipray mo, pero mo yung eroplano, babagsak. Lahat ng tao dyan, mula sa piloto, magpipray kasi babagsak eh. Kasi kapag bumagsak ang eroplano, meron yung black box, pinakikinggan kung ano yung huling nangyari sa huling sandali. Ang sigaw lahat ng mga tao doon nagpipray. Bakit? Babagsak ang eroplano eh. Mamamatay sila, kaya nagpipray sila. Kay Allah, kay Buddha, sa Diyos, kay Muslim, kay Hindu, kay Kristiyano, lahat nagpipray. Kaya pasalamatan din natin yung mga tao na nagiging dahilan para sugatan ang ating mga puso. Ginagamit yan ng Panginoon. Hindi tayo para wasakin o sirain, but to push us to achieve your dream in order for you to grow, in order for you to mature. Kita nyo kay Joseph, ano ginamit ng Diyos? 11 niyang kapatid, pinagtulungan siyang patayin. Sabi ni Ruben, kapatid din natin yan, huwag natin patayin, ihulog na lang sa hukay. Di ba napakasakit yun? 11 mong isang kapatid, papatayin ka? At dahil sa kanila, naging alipin ka? Nagtrabaho ka na ayaw mo, hindi ka naman nag-apply? Pero si Jose, naunawaan niya kasi. At nabantayan niya ang kanyang puso. Amen? Amen. Again, hindi nga natin magagawa yan kapag hindi ganun kalalim ang intimacy natin sa Panginoon. Hindi ganun kalalim na naghugat ang Word of God. Hallelujah. Pastor, anong gagawin kapag nakakaramdam tayo ng, siyempre, nasasaktan tayo? Siyempre, hingin natin sa Panginoon. Lord, nasasaktan ako. Hindi naman pwedeng i-deny. Tulungan mo po ako. Yung ganggamin ko, yung emosyon ko, mapasailalim sa salita mo. Holy Spirit, comfort me. Titignan ko ang mga pangyayaring ito na lalabas ako rito, victorious, hindi bitter. Thank God for Penena. Kaya alalahanin niyo po yung mga taong nakakasakit sa inyo, sumugat sa inyo, kasama niyo sa bahay, sa opisina, kapitbahay, kamag-anak, biyanan, asawa, anak. Tools din ng Panginoon yan. Parang yung mag-o-opera. Sa operation room, kung o-operahan yung nasugatan man o na-injure, gagamit ang doktor ng tools para maayos yung sugat o ano man yan, infection. Di ba yung mga tools niyan masakit? May pantusok, may panghiwa, may pang-indiction. Kaya hindi ba nga pinapatulog? Pero para iayos. Ganon din po ang Panginoon, ang Diyos. Kailangan makita natin to in the God's perspective. May mga pinena na gagamitin sa atin ng Diyos. Hindi siya maiiwasan kahit saan ka magpunta. Hindi siya matatakasan. Tools siya na ginagamit ng Diyos. At kung paano nga tayo magre-react, yun ang magdidetermina kung tayo ay magiging victorious o bitter. Si Hannah, hindi siya naging bitter, naging victorious siya. Inilapit niya sa Panginoon ang problema niya. Amen. Next. Hannah keep great priorities. Paano po natin nasama na kinikip ni Hannah ang kanyang priorities? Una, ang priority niya palagi ang Diyos. Kasi nga, nasa lesson ko sa inyo, malalim siya sa Word of God, malalim ang relasyon niya sa Panginoon, lumalim siya sa prayer. Mahirap kaya mag-pray na mag-isa ka lang. I tell you, yung pupunta ka rito, mag-pray mag-isa ka lang, sasamahan mo pa ng ayuno, mahirap yan. Kasi ang gusto ng flesh natin, komportable tayo lagi. Oh, di ba? Gusto nito lagi kumakain. May internet, may ka-Facebook, may kausap, namamasyal. Pero magsasabihin mo ng prayer, ayaw ng flesh natin. Sasabihin mo pa, fasting, ayaw ng flesh natin. Nakakalungkot niya, pupunta ka sa Diyos mag-isa, pero nandoon ang tagumpay. Kaya pala si Jesus, madaling araw pa
lang, humihiwalay sa malaga, pumupunta sa gubat, sa bundok, nagpe-pray. Kaya kailangan alam natin ang priority natin. Ang pinaka-priority natin, o may 14 hours ka pa. O, 14 hours. Hindi naman kailangan ng malaking prayer room dyan para mag-pray. Eh si Jesus nga, ang luwag ng Gethsemane. Pero tuhod lang, naluluhuran niya, ang kailangan niya. Ang luwag ng Gethsemane, ang ganda, daming puno, hindi kailangan ni Jesus yung ano, kailangan niya. Kahit ganito lang sa tiles, basta may maluluhuran lang ako. At magpipray ako sa Panginoon. Kaya doon sa loob ng bahay natin, pwede nga sa CR eh. Meron nga pastor, dahil malit ang bahay nila, doon siya sa loob ng aparador nagpipray. Ganyan kahalaga yung priority natin, yung prayer, yung intimacy, yung maipadama natin ang pagmamahal natin sa Diyos. And I tell you, kapag naranasan niyo po ito, hindi ka papayag na sa isang araw, hindi mo manaipadama ang pagmamahal mo sa Diyos, hindi mo siya naawitan, nasamba sa Espiritu at katotohanan. Kasi kapag hindi po natin naipadama yung pagmamahal natin sa Diyos sa bawat araw, na-miss natin yung tunay na kapayapaan, na-miss natin yung tunay na kagalakan, na-miss natin yung tunay na kasaganaan, na-miss natin yung tagumpay. Kaya, my number one priority is my relationship to God. Bibigyan ko siya ng time. Araw-araw. Magpapakalalim ako. I will discipline my body. Ang Diyos ang una sa akin. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos na mahalin mo siya ng buong puso. Birahin mo ang Diyos, very demanding. Hindi niya sinabing, mahalin mo lang ako ng konti, o kapiraso, at saka tira-tira. O kapag may sumobra sa'yo. Ang demand niya, mahalin mo ako ng buong puso. With all your heart. With all your soul. With all your mind, with all your strength. Huwag yung latak. Huwag yung murkat sa Ilocano, yung tira-tira. Kaya itong kailangan talagang maipaunawa yung pagmamahal talaga sa Diyos eh. Yung tamang pagbibigay ng priority. Mula sa isang pusong mapagpasalamat. Eh sa akin na lang paano ko hindi mamahalin ng Diyos? Eh sino ba naman ako natatayo sa harapan nyo? Eh mas marurunong pa po kayo sa akin. Eh si Rowena sa totoo lang mas matalino sa akin yan. Mas matataas ang grade niyan. Hinahatid ko yan dyan sa Intramuros, nakakalong pa, nakasakay sa likuran. Mas marunong sa akin yan. Pero ito lang po ang alam ko. Baliwala ang lahat ng pinag-aralan natin at karunungan natin. Pagdating sa relasyon, nagkukulang tayo sa Diyos. Kaya ang pinakatamang ituro ng pastor, ipakita ng pastor, ang pinakatamang ituro ng mga magulang, ipakita ng magulang, una sa lahat, mahalin ng Diyos. Know your priority. Si Ana yan ang priority niya. Mahal niya ang Diyos. Kasi kung hindi niya mahal ang Diyos, maaring iniwan niya na si Elkanah o nilason niya na sila Pinena, yung mga anak, kung hindi niya mahal ang Diyos. Kung hindi tama ang kanyang priority. Kaya iayos po natin ang ating mga priority church. Mga lugar na pupuntahan natin, necessary ba yan? Mga taong kakausapin natin, necessary ba talaga yan? Mga desisyon natin. Lalo na kapag ang desisyon natin, mababawasan yung pagmamahal, yung oras natin sa Panginoon. Iba na priority natin. Huwag pasukin ang puso natin. Again, guard our heart. Pasukin ang puso natin ng ibang bagay na hindi na si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, ito yung inaano ko sa'yo, nalalamig ka na. Dati mahal na mahal mo ako. Alam ko, masipag ka, matyaga ka, kaya lang pinagdaramdam ko sa'yo na wala na yung pag-ibig mo sa akin. Kaya isa pa pang babantayan natin, yung puso natin. Huwag pasukin ito ng masyadong pagmamahal. Kaya ako nga, hindi ako masyadong attached sa mga material na bagay eh. Kaya ko mabuhay eh. Huwag lang mawala sa puso ko ang Panginoon eh. Nakukuha mo ba natin? Paano ko hindi pasasalamatan ng Panginoon? Alam ko
ngayon, ewan ko kung magawa nila. Tuwing Sabado, sako ang dala ko. Bumibili ng bakal at saka bote. Ang mga kaklase ko, nag-aaral. Nung elementary ako, nagtitinda ng Nutriban. Galing ako dun sa wala, sa sala, sa kulang. Tapos ngayon, sasagana ako, magiging kompleto. Tapos din mawawala ang pagmamahal ko sa Panginoon. Hindi po kayang tanggapin ng puso ko yan Na kung kailan ka sasagana, kung kailan ka pinayaman, kung kailan naging maganda ang lahat, doon na wala sa priority mo ang Panginoon. Lord, kung may time na lang akong natitira, tsaka ako magbibigay ng time sa iyo. Nasusugatan ang puso ng Diyos dyan. Dahil lang sabi niya, I am a jealous God. Si Ana, alam niya ang priority niya. Ang Diyos lang. Pag naturuan po tayo ng tama, ng maayos, mababago po ang sitwasyon natin. Wala po kayong pangarap na hindi kayang ibigay ng Diyos. Lalo na yung pangarap ninyo is for His glory. Dito na po ako magtatapos. Bakit natin pinamagatan? Hannah is a great receiver and giver. Kasi ang prayer ni Ana hindi selfish. Sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak, ibibigay ko sa'yo. Masakit kay Ana yun Diba? Ang hirap ibigay yan. Yung hiningi mo sa Diyos, tapos ibibigay mo rin. Mahirap po yan, ipapaliwanag ko sa'yo. Halimbawa na lang sa time. Ay, yung time nga lang natin sa Panginoon, mahirap nang ibigay yan. Time pa lang yan. Paano kung material na bagay na? Kung sinabi ng Panginoon, o yung sasakyan mo, yung bahay mo, hiningi mo sa akin yan, kaya mo bang ibalik? Kaya napakahirap yan. Yan ang buhay niya. Yan ang pinakakahulugan ng buhay niya. Pinakakaasam niya. Pero ang prayer niya, Lord, kung bibigyan mo ako, ibabalik ko sa iyo. Si Ana, tinupad niya ang kanyang pangako. Kasi marami rin po ako nakikita ng ganyan, ang daming pangako. Lord, kung bibigyan mo lang ako nito. Lord, kung magkakatrabaho lang ako. Lord, kung madodoble lang yung sweldo ko, yung ma-promote ako. Ang dami pong nangako dyan. Ang dami ko na po. For 27 years na nagpapastor, ang dami na pong pangako. Ang payo ko lang, gayahin natin si Ana. Madali kasi mangako kapag wala pa Pero kapag nandiyan na, matitim tayong manghinayang. Hindi maibigay. Kaya doon nga, again, masasabi natin, ang puso ni Ana malambot, malinis. Kasi hindi selfish at saka mapagbigay siya. Na yung binigay sa akin, ibibigay ko sa iyo. O tayo, magpe-pray tayo. Lord, bigyan mo ba ako ng mahabang buhay? Yung lakas ko, ibibigay ko sa iyo paglilingkod ko. O pagpalain mo pa ako, Panginoon. Kung hindi yung first fruit ko, ibibigay ko sa iyo. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, ipagagamit ko sa iyo. Bigyan mo ako ng anak, kung hindi, pag-uutusan ko yan, paglilingkurin ko lahat yan sa Panginoon. Ayun po ang magandang marinig ng Panginoon Yun ang naging kalugod-lugod sa Diyos Kaya sinagot ng Diyos ang prayer ni Ana. Hindi lang naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang for the kingdom of God, but kalugod-lugod pleasing to God. Yan po ang prayer na hindi kayang i-reject, i-deny ng Panginoon. Mula sa pusong malambot, malinis, compassionate. Amen? Kaya wala na pong magiging mahirap sa atin. Gaano man kalaki ang pangarap mo o gaano man kamahal yan o imposible na dinidiscern natin at nilolong. The Holy Spirit is revealing us. Laliman natin ang relasyon natin sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa mga nakikita at nangyayari. Huwag tayong magpadala kagad sa ating emosyon. We have to be under self-control. At hindi nga po natin magagawa yan malibang pangunahan tayo ng Espiritu Santo. Mahirap mag-produce ng bunga pag hindi nakakabit sa sanga, sa puno yung sanga. Kaya napakahalaga yung intimacy natin sa Panginoon.
yung paglalaan ng oras. Kaysa nagpapakapagod tayo ng nagpapakapagod, hindi makakuha ng magandang resulta. Eh tayo, kapag pinpriority natin ng Panginoon, yung hindi natin kayang gawin, buksan, papangyarihin, ang Diyos ang gagawa ng lahat. At siya yung mapapapurihan. Amen? Kaya nawa po, as I end, ang mensahe kong ito ay ibaon. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko at asawa ko, ibaon ito ng malalim sa puso natin lahat. Yung pagmamahal sa Diyos. Hindi muna sa mga material na bagay. Si Jesus muna. Na huwag lilipas ang isang araw. Hindi tayo nakapagbigay ng panahon sa Kanya. Hindi natin padama yung pagmamahal natin sa Kanya. Yan ang tunay na kahulugan. Yan ang hinahanap ng Diyos na nanabig siya. Kaya minsan inaalaw ng Panginoon yung mga problema na yan to draw us closer to Him. So that we may become mature. Lumalim tayo. Kaya, in times po na tayo ay basag-basag, warak-wala, broken-hearted, yung ating isipan kaluluwa, on your knees. You cry, you weep. Mula sa pusong malinis. Iiyak natin sa Panginoon. Hallelujah. Ako nga, nung nakakaramdaman na ba yung mga Lord, I pray, Lord, hindi dito magtatapos ang ministry ko. We will plant churches. I will travel to other countries. Magli-level up kami. Lalaliman ko ang prayer life ko. I will discipline my body. Hindi ako magiging careless sa paggamit ko ng oras. Babantayan ko siya. And above all else, I will guard my heart. Kung may sumisibol na diyang galit, tampuhin na nakit, depression, agad-agad ipanilinis ko sa banal mong dugo. Dahil gaano man tayo karumi, napakarumi man natin, walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus. Nawa po ang mensahe nito ay magtulak sa atin ng malalim na pagkauhaw sa Diyos. Bukas ang church natin, schedule yourself. Hindi lang pwede rito ang dalawa, isang babae at lalaki, kailangan tayo maging matalino. Maaring 3 kayo, 2 babae, 1 lalaki. Ayaw natin na ang kaaway ay bigyan tayo ng hindi magandang desisyon. Tinatawagan ko po si Nesilin at saka si Ren. Awitin nga po natin itong pusong dalisay. Hallelujah. Yes, so.